O, pakiusap natin mga kababayan sa 31 million na mga Marcos loyalists. I-viral po ninyo itong ating short video na gagawin ngayon. To add to the strong voices, the growing condemnation doon sa napakatinding statement po ni Vice President Inday Sara laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos at mismong sa pamilya Marcos. Una, yung threat niya na hukayin mga kababayan yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. Nasabi ni Inday, itatapon niya pa sa West Philippine Sea. Pangalawa, mga kababayan, yung sinabi ni Inday na ini-imagine niyan pugutan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, yung ating mga congressmen, nagpalabas na po ng strong condemnation. Noong isang araw, immediately after ng press con Inday, yung mga congressmen natin tulad ng mga young guns, nagpaabot na po ng pagkondina. And now, adding to the voices, ito yung mga latest po. Si Representative Zamora ng Taguig, sabi niya, very un-Filipino. Congressman Zamora, Congresswoman Zamora slams DP Duterte's threat to dig up Marcos Sr. remains. Maging yung dating kaalyado nila na si Senate President Chis Escudero, nagpalabas na rin po ng statement. Sabi po ni Chis Escudero, Sara's threat to dig up Marcos Sr.'s body unbecoming. Kahit yung Roman Catholic priest, si Father Joel Saballa ng Diocese of Novaliches, nagsabi mga kababayan that Vice President Sara Duterte should deal with conflicts and disagreements with respect and dignity, especially when discussing the deceased. Kakaiba na po ang mga pananalita ni Inday Sara. She is acting like he has that criminal tendencies na makagawa ng karumal-dumal, kahindik-hindik. Imagine, pupugutan niya yung ating Pangulo. Ini-imagine niyang pugutan yung ating Pangulo. Dahil lang po sarilo. So under question po yung mental health condition ng Vice Presidente. Dahil sa kanyang mga pinalabas na kagimbal-gimbal na statement mga kababayan. Kaya ito yung aking pakiusap po sa inyo na 31 million na mga Marcos loyalists. O di ba mayroon po kayo na mga pages, mga group chat and group page sa social media. I-viral po ninyo itong video na ginawa ko ngayon. Short video lang siya. Ano yung purpose natin? Para mawarningan ang lahat ng ating mga kababayang Pilipino at makapagdesisyon po tayo ng tama sa mga susunod na panahon. Na baka makapili pa tayo, makalukluk tayo ng isang leader na unstable po yung pag-iisip. So ito po ang ating ito yung magiging contribution ninyo para maisalba natin ang ating bansa sa mga peligrosong leader po. So, tingnan ninyo ito po, mga kababayan. So, i-replay ko sa inyo kung ano ang kanyang mga sinasabi. Galing ito sa press ko ni Inday noong Friday as published by Inquirer. Ito yung threat niya kay Amy Marcos na pinagsabihan niya daw, pag hindi siya tinigilan, huhukayin niya yung bangkay ng ating dating Pangulong Marcos Sr. at itatapon niya sa West Philippine Sea. Hindi ba nakakatakot yung mga pinapakitang kilos mga kababayan ni Inday? Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, kung kaya mo ko yung tatay ninyo, itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko sa Senator Amy. One of these days, pupunta ko doon, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. O diba mga kababayan? It is a proof, it is a display mga kababayan of mental instability. Kahit kanino po ninyo itanong. So importante po na i-viral natin itong video ito
para ma-educate, ma-inform ang ating mga kababayan sa buong mundo at para makaiwas tayo na makapagpili, makaluklok sa posisyon ng isang tulad po ni Inday. Yan ang ating pakiusap natin sa 31 million na mga Marcos loyalist. O ito na, yung video ni Inday, mga kababayan, na sinabi niya rito, ini-imagine niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos na tanggalan ng ulo. Imagine that. Never ko pa siyang narinig, mga kababayan, sa kanino mang leader sa mundo other than yung mga leader ng ISIS at leader ng Hamas na kalaban po ng Israel. Pero ang ganong mental condition, ang ganong imagination, mga kababayan, pumasok sa isip ni Inday. May action pa siya po na ginawa. Talagang nakakakilabot. Tingnan ninyo ang kanyang itsura, mga kababayan. So, taong bayan, From Philippine Star. I-viral po ninyo ito. magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Dahil lang sa relo. Truthfully, I wasn't feeling well. Napakababaw. Kulang nila ako. Andiyan na sila, umabot na sila sa kulang. Nagsama-sama na silang lahat. Imagine, naniniwala sa sakulang. Kulang pa nila ako. Pinakulang daw siya ng first family. So I wasn't feeling very well. Ng Pangulo. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Sa PMA yung ninimin niya, mga kababayan. Ito siya as published by Abante News. Ito daw yung humihingi ng arilo ng ating Pangulo. Kaya sabi ko, so ito pa lang sinasabi ni Inday na bata, kadete ng PMA, hinihingi ang rilo ni PBBM. Tama ba yun? Nang tanggihan ng Pangulo, gusto niya mamugot ng ulo. Kala ko batang paslit lang na wala pa sa tamang pag-iisip. Ilalong sablay. Dapat nga, i-disciplinary action yung kadete. Kasi bakit siya manghihingi ng rilo ng Pangulo? Yan ba ang turo ng commander nila sa PMA? Kaya nabigla ang Pangulo at nagtanong, what did you say? Kabago-bagong graduate, natuto ng manghingi. Labas niyan, cotton caps or sundalo. Di po ba, mga kababayan? So dahil lang doon, ini-imagine ni Inday na pugutan ng ulo yung ating Pangulo. Malinaw po na display of mental instability. Nakakatakot po, mga kababayan. Kaya i-viral po ninyo ito para ma-warningan natin ang lahat ng mga mamamayang Pilipino. Sabi ko nga po, dapat siguro i-rehab po itong si Inday, siguro sa isang religious school para maturuan ng tamang values. Yan o. Ito yung kwento niya sa kanyang press con. Sama kami. Katayo kami. Doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero Bata yung bata tawag ito. niya, ikadete. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi kung saan nanggagaling May problema talaga po. bata. Bata, kala ko paslit Ang reaction mo na wala pa sa tamang pag-iisip. should be so that the child will learn the Child? lesson. Hindi yung So, child, meron man. that way. Sabi nung He is a man. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Kita mo. Yung pagka-deliver niyang can I have your rights, kala mo, isang paslit yung Narinig nagsasalita. ko. Tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya.
Referring So, ang to ginawa niya, Pilipinan. pinaulit niya sa bata. What did you Bata? say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba? Siyempre Sabi bata, niya, di daw alam. inulit ng bata, louder this time. Mr. President, So ito yung bata na mini-mini Inday. Bata ba ang tawag sa ganyan? Kalaking tao, mas matangkad pa sa ating Pangulo. Ang tawag niya bata. She must be hallucinating, mga kababayan. Kasi daw, uminom siya ng gamot. Anong gamot ang kanyang ininom? Bakit gano'n na lang ang pumasok sa isip niya? Na gusto niyang tanggalin yung ulo ng ating Pangulo just because of that? Yan po. your watch as a graduation gift. Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that Hindi. point, may sakit na ako. May sakit daw siya eh. Feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Oh, you see? Pag-inom ng gamot, Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? hindi. I realized, toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help Kala ko him. paslit. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Hindi. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Gusto pang na-realize idama ko, yung katabi toxic si na ito. DND Secretary Ibo Teodoro. Yun ang katabi niya. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Tsaka mukha niya. I-lip read niyo yung sinasabi niya. Why? Hanapin niyo yung footage. Magtrabaho kayo konti, mag-research kayo. Kaya ni-research ng media, yun po yung tinos ng Abante News. So, gusto ko sabihin sa kanya, bago ko tanggalin ang ulo mo, Inulit pa niya. yung batang yan yung magpapakamatay para sa bayan natin. Nag-aral yan ng 4 na taon, naghirap yan ng 4 na taon, walang tulog araw-araw para mag-training kasi mamamatay yan para sa bayan natin. Yan yung batang yan ang mapuputulan ng daliri diyan sa fiasco ninyo sa West Philippine Sea. And then I cut his head. So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakay mo na yung tao. And then I said, this is over. Tapos na. Yan ang pinapakalat po ng page nila, mahalin natin ang Pilipinas. Oh. Kasi, ang ibig nilang sabihin, kino-compare nila yung ating Pangulong Bongbong sa tatay niya, kusang loob na binigay daw. Hiningan, ibinigay yung relo niya. Tapos, ito ayaw ibigay. Itong katabi ni Inday, si DND Secretary Gibo Teodoro. Gustong idamay na pumula ng ulo, pati si Gibo. So,
It is a sign, mga kababayan, manifestation of mental instability. And napakiusap natin, kayo na mga Marcos loyalists, makakatulong kayo. Add your voices sa pagkundina po dito sa napakatindi na mga binitawang pananalita, desecration ng bangkay ng dating Pangulong Marcos Sr. and open threat, mga kababayan, sa ating Pangulong Marcos Jr. Kasi may kasabihan po tayo, evil triumphs because good men do nothing. So idagdag ninyo ang inyong boses, 31 million na mga Marcos loyalists sa pamamagitan ng pag-viral nitong video. I-share po sa lahat ninyong mga kakilala, mga pages po, group chat ng inyong mga kaibigan para sila po ma-inform that we have this kind of Vice President na pinili. Kasi po nakasama siya sa unity. Binoto natin, including me, binoto ko po siya. Para hindi na po maulit yung pagkakamali at mailigtas natin sa ganitong uri ng leader yung ating bansa.